Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines. In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 T-Way FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing. In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps. FEBC Philippines. Until all have heard. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at siyempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin, magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Samahan niyo po akong muling basahin ang bahagi ng aklat ng Isaiah, Kapitulo 6. Narito pa rin tayo sa talatang 1 hanggang 4. Isaiah, Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 4, ganito po ang sinasabi ng Panginoon. Noong taong mamatay si Haring Uzzias ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas.
at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serafin, bawat isa ay may 6 na pakpak, may 2 nakatakip sa kanyang mukha, may 2 na nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. At tinawag ng isa ang isa at sinabi, "Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian." At ang mga pundasyon ng mga pintuan ay nayanig sa tinig ng sumisigaw at ang bahay ay napuno ng usok. Mabago man ang panahon, mamatay man ang hari, magpalit man ng hari o presidente o anumang tinitingnan o inaasahan natin ngayon, magbabago din, mawawala din. But only one will remain and not change. He is alive. He is the King of all kings. He is still on his throne. Nakaupo pa rin. Hindi magbabago. Yun. Siya dapat, ang Diyos dapat ang tingnan natin. Ang dalangin ko talaga, may we also encounter God through His Word. Ngayon, sa araw na ito, in the preaching of His Word. Habang nakikinig tayo ng kanyang salita, ma-enkwentro din natin ang Diyos. Na kung ano ang nakita ni Isaiah, makita rin natin. At kung ano yung narinig niya, marinig din natin. Ano yung nakita niya? Ano yung narinig niya na nais din ng Diyos na ngayon ay makita at marinig natin tungkol sa Kanya? Well, meron nga tayong makikitang at least 10 katotohanan tungkol sa Diyos dito sa 4 na talata ng Isaiah Kapitulo 6. Number 1, nakita natin that God is the sovereign one. Sabi ni Isaiah, nakita ko ang Panginoon, Adonai. Number 2, God is the reigning king. Sabi niya, nakita ko ang Panginoon, Adonai, na nakaupo sa isang trono. Siya ang hari ng mga hari. At namamahala pa rin siya hanggang ngayon sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Ang ikatlo ay God is all-powerful o omnipotent. Ibig sabihin, magagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin at walang makakapigil sa balak at plano niya na mangyari. Walang makapipigil. Well, magre-rebelde ang tao sa kanya, malayang magrebelde, pero no one can successfully thwart his rule. No? Yun yung malinaw na nakikita natin. No one can successfully dethrone God and replace Him. No? Sabi ni Isaiah, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas, high and lifted up. Ang trono ng Diyos ay hindi isa sa maraming mga trono na nakikita natin ngayon sa panahon nating mga nakaupo sa posisyon. Ang paghahari ng Diyos ang pinakamataas sa lahat. Sabi niya doon sa Isaiah chapter 46 verse 10, tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Walang makapipigil sa Diyos. Sabi rin niya doon sa Daniel chapter 4 verse 35, baliwala ang mga tao sa mundo kung ikukumpara sa Kanya. O isipin mo na yung sino mang taong makapangyarihan ngayon sa panahon natin. Baliwala silang lahat kung ikukumpara sa Diyos. Ginagawa niya ang nais niya sa mga anghel sa langit at sa mga tao sa lupa. Walang makakatutol o makakahadlang sa Kanya. Daniel chapter 4 verse 35. So,
Ano ang sinasabi sa atin nito? Makapangyarihan siyang Diyos sa lahat. Kailangan natin ng Diyos, di ba? Sovereign, all-powerful King to rule our lives. Mahalagang ang Diyos ang nangangasiwa at namamahala talaga sa buhay natin. Dahil kung tayo ang naghahari-harian sa buhay natin, madalas naman ganun talaga ang nangyayari. Tayong magaling, tayong marunong, tayo ang nagdidesisyon sa lahat ng mga sitwasyon ng buhay hanggang kaya natin. Ako talaga namang didiskarte. Pero pag hindi na kinaya at wala nang mapuntahan, sa Diyos naman talaga bumabalik. At kung tayong naghahari-harian sa buhay natin, nagkakagulo talaga ang buhay natin. Kaya ka maraming problema at gulo na nangyayari sa buhay. Kung minsan, hindi naman dahil sinusubukan tayo ng Diyos, kundi dahil nagkamali tayo ng mga desisyon. At kaya nagkakagulo-gulo dahil tayong nagiging hari, parang tayong namamahala. Pero kung ang Diyos ang namamahala, sabi ni John Piper sa kanyang aklat na Astonished by God, all is at peace and He has control. Kahit na ano pa ang nangyayari, payapa ka pa rin. Dahil alam mo, Diyos ang kumikilos sa kalagayan mo ngayon. Number 4, katotohanang makikita natin dito that God is immensely majestic. Napakadakila ng kagandahan o karangyaan ng Diyos. Sabi ng verse 1, napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. The train or hem of his robe filled the temple. Nakita ni Isaiah yung ganda ng kasuotan ng Diyos, a robe befitting the dignity of a king. At laylayan pa lang ha, laylayan lang yung nakita niya, sakop na yung buong templo. Hindi tayo sigurado kung ito ay tumutukoy sa earthly temple noon o yung pinagkopyahan nitong heavenly temple. Kasi may pattern yan, di ba? Yung pinagawa ng Diyos kay Moises na tabernacle, nakapattern yan doon sa templo ng Panginoon o sa kanyang trono, doon sa kalangitan. Pero ano man yun, nagpapakita ito ng immensity, ng sobrang kalakihan at kadakilaan ng Diyos. Kasi kung minsan ang liit ng tingin natin sa Diyos, yun ang problema. We have to see Him as immensely majestic. Kung makikita natin ang Diyos, oh, what a sight to behold. Ang presidente natin, di ba? Oo nga't mataas ang position of authority. Pero kapag titingnan mo, pinakikinggan mo, hindi mo masabing majestic, di ba? Ibang-iba ang Diyos natin. Kapag nakita mo, wow, di ba? Pag nakita mo, wow, ganito ang Diyos, no? Na pinapakita sa kanyang salita. God is the sovereign one. God is the reigning king. God is all-powerful. God is immensely majestic. Napakaganda, napakadakila ng kagandahan o karangyaan ng Diyos. Number 5, God is reverential. Meron siyang katangian na talagang nakamamangha, nakakagitla, and He invites reverence, awe, and respect. Kaya nga po kinanta natin yung I stand in awe, di ba? I stand in awe of you, di ba? Ang ganda ng awit na yan eh. Iyon ang kulang sa mga tao po ngayon. Kahit nga tayo mga mananampalataya na ng Panginoon who come to churches to worship God. Kung minsan nagiging ordinaryo na lang yung Diyos na hinaharap natin. Well, kailangan po maibalik to. Kailangan makita natin ang Diyos tulad ng pagkakilala sa kanila ng mga seraphim. No? Sabi rito, sa itaas niya ay nakatayo ang mga seraphim. Bawat isa ay may 6 na pakpak. May 2 nakatakip sa kanyang mukha. May 2 na nakatakip sa kanyang mga paa. At may 2 na naglilipad sa kanya. Sabi ng verse 2. Alam nyo, may mga iba't ibang heavenly beings tulad ng angels, archangels, cherubim, at seraphim. No? Dito lang binanggit itong mga seraphim. Literally, ang ibig sabihin ng pangalang yan ay the burning ones. No?
Pero sa harapan kasi ng Diyos na nagliliyab sa liwanag ang kadakilaan, hindi po sila makatingin ng diretso sa Diyos eh. Kaya nga po yung 2 sa 6 na pakpak nila ay pantakip sa mata nila. At yung 2 pakpak ay pantakip sa mga paa nila na maaaring larawan yan ng kanilang kababaan o humble posture bilang mga mere creatures. No? Sa harapan ng Diyos na pinakamataas sa lahat, the proper posture ng isang nilalang tulad ng mga seraphim, at lalo na tayo mga tao, wala naman tayo mga pakpak, dapat ay paggalang, pagpapakumbaba, at pagsunod. Sa tuwing tayo ay makikinig ng salita ng Diyos, sa tuwing tayo ay sasama sa pagtitipon ng gawain ng Panginoon, sumasamba, humaharap sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Diyos na napakadakila at kataas-taasang Diyos, napakagandang Diyos, napakalaking Diyos, at Diyos na may kontrol sa lahat. Nararapat lang di po ba na kapag humaharap tayo sa Kanya, nariyan po palagi dapat yung mataas na paggalang, pagpapakumbaba sa Kanyang harapan. At sa tuwing tayo ay makikinig sa Kanyang mga salita, ang inaasahan lagi ng Diyos sa atin, pagsunod, di po ba? Well, hindi ko alam kung paano tayo humaharap sa ating Diyos ngayon sa panahong ito. Pero ang tanong ko lang kasi, meron pa bang paggalang? Meron pa bang pagpapakumbaba mula sa ating mga puso? Talagang kinikilala natin, walang ibang katulad ang Diyos sa ating pagsamba. Sa pakikinig ba natin sa Kanyang mga salita, talaga bang naroroon pa rin yung pagnanais nating sundin ang lahat ng Kanyang mga pinag-uutos sa atin? Dahil sa paraang ito, naipapakita na talagang tunay ngang namamasdan natin ang Diyos. Nakikita natin ang Diyos kung sino siya sa Kanyang mga salitang ating narinig. Ako po muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Eman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng puso, may himig na di marinig, ngunit totoo. Ang mundo ay maingay, puno ng alalahanin, subalit may tinig na nagsasabing, huwag kang mag-alala, aking anak. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim, ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata, pakinggan ang bulong ng Kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. May mga araw na madilim at puno ng kalungkutan, parang walang liwanag, walang makapitan. Subalit ang Kanyang pangako ay tunay at totoo, ang Kanyang pagmamahal laging sariwa at
ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Mahal ka ng Diyos, huminga ng malalim at manatili sa kanyang pag-ibig. Mahal ka ng Diyos, huminga ng malalim. Palakasin at pagtibayin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Mapagpalang Ama na nasa langit, kami ay nagpapakumbaba po sa harapan mo at talagang walang ibang Diyos na aming kinikilala, sinasamba, pinupuri at talagang kami humahanga sa iyong kagandahan, kadakilaan. Wala po kaming ibang Diyos na sasambahin at pupurihin. Ikaw lamang. Pinupuri ka namin, pinararangalan ka namin ngayong umaga at maraming salamat dahil malinaw sa iyong mga salita na ikaw ang makapangyarihang Diyos, na mamahala ka sa buhay namin, nananatili kang makapangyarihan sa lahat at walang bagay na nangyayari sa mundong ito na hindi mo kontrolado. Maraming salamat. Salamat sa katotohanan pwede ka namin pagkatiwalaan maging sa mga maliliit na sitwasyon o pangangailangan sa aming mga buhay. Ngayong umaga, nilalapit ko sa iyo ang mga pamilya sa Zion Christian Fellowship. Salamat na ikaw ang Diyos na nangangalaga sa kanila, kay Nanay Rosita, kay Pastor Benz. Panginoon, patuloy na ikaw ang Diyos na magbibigay ng lakas maging sa tatay niya at maging kay Sister Daphne Luis, kay Meding Liana, kay Marisa Garcia, Rolando Garcia at si Ningning Lorenzo. Nilalapit po namin si Evisa Agustagle, kasama si Cheveru Baby Tam at Sonia De Quito, si Sonia Sabado at si Dolly Vicente at si Mablin Gallego Gaspar, si Rich Feliciano. Sa anumang kalagayan nila ngayon, Panginoon, katagpuin mo po sila sa mga kagalingan, sa kanilang karamdaman, pag-iingat at probisyon sa kanilang pangangailangan. Nilalapit ko rin sa inyo si Nanay Titang Castro na kasalukuyan na sa ospital dahil sa pneumonia. Wala pong ibang Diyos. Ikaw lamang ang dakilang manggagamot. Inilalapit ko siya sa inyo sa pangalan ni Jesus. Dalangin ko po ang mabilis na recovery. Kasama na rin dito, tinataas ko sa iyo ang buhay po ng bawat isa sa Barte family, lalo na si Willie Barte. Tinataas ko po siya sa inyo, Panginoon. Makatagpo ka niya ang kapayapaan na galing sa iyo at sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Sa inyo nila masumpungan at sa lahat ng aspeto ng buhay, ikaw ang Diyos na maghari po at makatagpo nila ng personal. Dalangin ko rin yung pamilyang Avino sa kanilang problemang pinagdadaanan doon sa kasong kinahaharap, Lord, yung taong gumawa ng hindi maganda sa kanila. Dalangin namin na makakilala kanya ng personal at nawa ay huminto na yung gawain ng masama. Dalangin din po namin, Panginoon, sa mga oras na ito, sina Tita Lydia Ordiales, kasama na rin si Blessy Kunanan, si Kuya Dan, si Mamang Ding Saldea. Dalangin kong patuloy na kagalingan sa kanyang heart problem at si Nana Doyet Bedico Saldea. Mamang Sosimo, nilalapit namin si Nana Cristina, Nana Luisa at yung mga pinsan at kanilang mga pamilya. Lord, we pray for
salvation ng buong pamilya. Katagpuin niyo po sila sa kanilang mga pangangailangan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Ikaw ang Diyos na kanilang maranasan. At kay Kuya Ador, kagalingan at recovery mula sa kanyang stroke. Dalangin ko na unti-unti makarecover at maalis na yung pilay na nararamdaman pa rin niya sa kanyang mga anak. Ang pagpapala mo ay dumaloy, Panginoon. Salamat po sa pangangalaga mo. Maging kay Merari Lay, nananakit ang lalamunan sa ngalan ni Jesus, hipuin niyo siya. Maging si Paul Daniel, Spiritu. Salamat sa iyong guidance, sa wisdom and provision sa pagkuha niya ng exam ngayong November. At si Mark Joshua sa kanyang karamdaman na siya, tika, ikaw ang Diyos na magbibigay ng lakas at kagalingan. Kay Glenda sa kanyang scoliosis and thyroid, Lord, ikaw ang aming great healer. Marami pong salamat, katagpuin niyo ang bawat isang aming mga tagapakinig ngayong umaga, saan man silang lugar naroon at anuman ang kalagayan po nila, anuman ang pangangailangan, inilalapit po namin sa iyo. Sa biyaya mo, mabigyan ka ng karangalan sa lahat ng ito. Ito ang aming dalangin. Sa matamis na ngalan ni Jesus. Amen. Kagalakan po talaga sa puso ko, mga kaibigan, na maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay. Dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines at kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari niyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat po sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso na umaalalay po sa atin ngayong umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos.